Dito sa pick and roll play ng Italia, ang main defender ni Stefano Tonut ay itong si Jalen Brunson. And ang diskarte ng USA sa pagbantay ng play nga na ito ay through switching. Sa ganito rin sila pinatay ng Lithuania noong Sunday at parating hinahanap ang weakest link sa depensa. Dito may two ways ang Italy kung paano nila aatakihin ang depensa ng US. Una ay dito kay Tonut at Banchero. Big man tong si Banchero at maaaring gamitin ni Tonut ang kanyang bilis laban kay Paolo. Pangalawa naman ay dito sa post with Brunson na binabantayan nga ang big man na si Nicolo Melli. Pwedeng ilocate ng Italia si Melli dyan at hayaang mabasag ang depensa mula sa loob. Yan ang dilema po ngayon ng US. Kasi nagsisimula na ang mga teams na maging pasensyoso sa kanilang opensa at ganyan, nilolocate nga kung sino ang pwede nilang i-exploit. Si Banchero kahit big man ay mabilis naman, kayang sumabay sa mga wing players. Better offense nga lang mula kay Tonut. Pero para sa akin, okay lang para sa US yung ganyan kasi contested shot naman at long range pa. Unless na lang si Steph Curry yan, okay pa rin na defense to. Again dito may ine-exploit na naman ang Italy na mismatch. Achille Polonara kontra kay Jalen Brunson. Alam ko na mention na natin to sa dati nating mga video pero itong si Brunson kahit na maliit lang sobrang lakas naman ng pangangatawan. Stocky guard siya kaya may kumpiyansa siguro si Coach Steve Kerr na magbantay si Brunson dito ng mas matatangkad sa kanya. Wag lang sobrang lalim kaya napahelp din po itong si Edwards. Pero certainly mga idol na-hold naman po ni Brunson ang sarili niya. Pero mostly sa lineup ng USA mga idol switchable talaga ang players nila. Like una itong si Ingram ang tumatao kay Fontecchio. Sabay matapos ang dribble handoff, walang problema siyang lumipat kay Melli, sabay si Banchero naman ang lumipat kay Fontecchio. Again, great job na naman po itong US sa pag-switch. Pero ito, mismatch na nga to Kung yung Lithuania to, pinoposehan na kagad nila si Reeves. Pero baka may sistema po talaga si coach at sinusunod lang din ng mga players. Ang tao talaga ni BI rito ay si Richie and again, nag-switch siya ng bantay and si Datome na yung tinatao niya. Very switchable talaga itong si Ingram mga idol, being 6'9 tapos mabilis pa. So kahit na hindi siya nagde-deliver gaano offensively, kahit na siya yung pinaka-experyensyadong player sa team na ito, yung size niya lang alone malaking bagay na para sa US. Nag-switch na naman si Ingram dito kay Procida. Sabay siya rin ang nag-provide ng extra help sa mga kampi niya at surely naglumihanan po itong tira ni Datome dyan. Kaya ang tanong sa US ngayon na nasa semis na nga po ng FIBA World Cup 2023, kaya bang mag-stick nung ganitong depensa? Si BI ay andyan na naman na nag-switch sa big man. At hinanap na rin po siya ng Italy. Buti na lang versatile at mahaba nga po itong si Brandon Ingram, kaya iniisip siguro nila na okay lang na hindi mag-help kagad. Pero what if back to the basket center talaga to? Sa Germany, sa susunod nilang laro, ang best center nila probably ay si Mo Wagner, which is hindi naman gaanong physical na big man, pero better naman siguro siya kaysa dito kay Richie. Right now mga idol, confident pa rin po ang US na hindi mag-help gaano sa ganitong mga mismatch lalo na kapag pumuposte. And rightfully so. Kahit na may maliliit silang players solid pa rin naman dumepensa. Kaya hindi sila gaanong nag-aalala sa mga mismatch. Tignan na lang natin kung may exploit din ba ng Germany yung kahinaan nila na ito. Pero para sa akin, sa tingin ko lang, masusurvive pa rin ng US yung ganitong depensa nila. Na-expose sila ng konti kontra Lithuania pero panigurado handa na sila sa mga pangontra sa ganyan going forward in the tournament. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.